At para po sa mga nanonood ng ating mga kababayan, ngayon po ay magsisimula na ang Pangulo at ang mga kasama niya sa paglibot upang masaksihan ang bawat hakbang ng precast process, kung saan ang kalidad ay binabantayan sa bawat yugto at kung paanong mas napapabilis ang paggawa at kung paanong ang bilis na ito ay nagre-resulta sa isang mahalagang bagay. Ito ay ang mas maagang pag-uwi ng mga pamilyang Pilipino sa sarili nilang tahanan, nang hindi isinasakripisyo ang tibay at kaligtasan. So marahil nagtataka kayo, ano ba ang precast at bakit mahalaga ito sa pabahay? Ang precast technology ay ang mga pangunahing bahagi ng bahay tulad ng mga pader at iba pang structural components ay ginagawa muna dito sa planta sa ilalim ng kontrolado at sistematikong proseso bago dalhin at ikabit sa project site. Dahil dito, mas mabilis ang construction, mas consistent ang kalidad, at mas kontrolado ang gastos. Sa madaling salita, imbis na lahat ay bubuuin sa bukas na construction site na naaapektuhan ng ulan, init, at iba pang delay, dito sa planta ay mas planado at mas standardized ang paggawa. Bawat piraso ay may tamang sukat at dumadaan sa quality checks at inihahanda para sa mas mabilis na assembly pagdating sa site. Ang resulta nito, mas mabilis na delivery ng mga tahanan at mas tiyak ang kalidad sa bawat bahagi ng bahay. At mahalaga rin po ang papel ng Pag-ibig Fund bilang pangunahing institusyon sa housing finance na sumusuporta sa mga proyektong may ganitong makabagong pamamaraan upang mas mapabilis ang pagtatayo at mas maging episyente ang konstruksyon at mapanatiling abot kaya ang pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Kaya po nakakatuwang malaman na sa partnership ng Pag-ibig Fund at Megawide ay inaasahan natin na makapaghahatid tayo ng mahigit 7,000 housing units sa loob lamang ng 2 taon o mas mabilis pa. Patunay ito na kapag pinagsama ang makabagong teknolohiya at matatag na financing, ay mas mapapabilis ang paghatid ng dekalidad na pabahay na nananatiling abot kaya para sa ating kababayan. This program will be similar to the Housing and Development Board of Singapore, marking another good achievement in this administration. Kami dito ho sa public sector, private sectors, sa construction, real estate at sa mga bangko ay natutuwa dahil ito ay magbubunga ng malaking kasaganaan sa ekonomiya at magbigay ng mga trabaho sa ating manggagawa. On this facility alone, we employ around 5,000 jobs, 1,500 direct and around 3,500 indirect. Because of this program, our company will be expanding another facility bigger and more sophisticated to support our commitment in delivering the 100,000 units, houses, within 5 years. Kalahati ho dito, Secretary Ping, within your term. As committed. Mr. President, you made the right choice in appointing our secretary that is an engineer who is able to understand the technicalities of the housing sector's challenges and able to execute the right programs in short time. To Ms. Manang Acosta, I'll make sure yung vision nyo ho ng socialized housing, the new socialized housing na parang HDB, ay ang mangyayari. At bibilisan ko ho yung delivery. Para sa mga nagnanais na mag-avail ng house and lot o condominium type units sa ilalim ng programa. At higit sa lahat, bilang bahagi ng ating 8-point agenda, patuloy nating isinusulong ang ating zero corruption policy. Naniniwala po tayo na ang tiwala ng taong bayan ay pundasyon ng matagumpay na pamamahala. Kaya't mananatili tayong matatag sa pagsusulong ng transparency, accountability at integridad sa lahat ng ating ginagawa. Mr. President, maraming salamat po sa malinaw na direksyon at matibay na bisyon na inyong ipinamahagi sa amin. Ang DHSUD at ang aming mga attached agencies ay nananatiling buong pusong nakatuon sa pagtupad at pagtatapos ng mga programang ating sinimulan
para sa kapakanan ng bawat Pilipino. At sa aking mga kasamahan sa Department of Human Settlements and Urban Development at sa ating mga attached agencies, upang maging sustainable ang ating mga positibong nakamit, patuloy po nating paalabin ang inspirasyon sa isa't isa. Patuloy tayong maglingkod ng may kakayahan, malasakit at integridad. At lagi nating tatandaan, doing things right is always the right thing to do. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong DSUD, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat sa ating kalihim ng ating DSUD, Secretary Jose Ramon Aliling. Magsiupo po tayo. Nandito rin po ang ating DTI na Secretary Chris Roque, at ang ating mga leadership ng lalawigan ng Rizal. Nandito po, 1st District Representative Rebecca Maria Inares, and Rizal Provincial Governor Nina Richie Inares Chongbian, Taytay Municipal Mayor Artin Martin de Leon, Mega White Construction Corporation President and CEO Edgar Saavedra, the President of the University of the Philippines, Attorney Angelo Jimenez. Ito ang pinakamahalaga sa lahat dahil isang nagpo-provide ng pondo natin dito para dito sa malalaking proyekto na ito, ang Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta. Ang General Manager po ng National Housing Authority, Joe Bentay. Ang isa pa to na napakahalaga para tumutulong dito sa mga proyekto natin ganito, Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Lacsa. At ang mga pinakamahalaga na bisita natin ngayong umagang ito, ang mga benepisyaryo at stakeholder ng iba't ibang mga proyekto sa ilalim ng Expanded Pambansay Pabahay Program para sa Pilipino o yung tinatawag na 4PH ang ating mga beneficiaries. Ang ating mga kasamang lingkod bayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw, sabay dito sa ating programa na ito, ginugunitan natin ang ika-7 anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sa bisa ng Republic Act No. 11201, ang kagawarang ito ay itinatag noong ika-14 na Pebrero 2019. Siguro tama lang din na tuwing Valentine's Day ang inyong anibersaryo dahil ang pagbibigay ng maayos na tahanan sa bawat Pilipino ay isang labor of love. Alam natin na sa mahabang panahon, hindi naging madali ang pangarap na ito. Maraming kababayan pa natin ang nanguupahan ng walang katiyakan. Ang iba naman, walang sapat na proteksyon ang tirahan laban sa sakuna. Ang mga hamon na ito ang patuloy na tinutugunan ng DSUD. Mula noon, ang DSUD ang nagsisilbing pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pamamahala, pagpaplano at koordinasyon ng mga programa para sa pabahay at urban development sa buong bansa. Mas lalong naging makabuluhan ang selebrasyong ito dahil sa pag-award natin sa ating mga benepisyaryo ng pabahay mula sa iba't ibang housing modality sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o yung 4PH. Natunghayan natin ang pagkakaloob ng mga symbolic key para sa mga benepisyaryo ng vertical at horizontal housing. Nagbibigay din tayo ng Certificate of Lot Award at cheque na magagamit ng mga pamilya para sa land at site development sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o yung tinatawag na ECMP. Iginawad naman natin ang Certificate of Entitlement para sa mga benepisyaryo ng Presidential Proclamation na dekada-dekada nang inaantay ang araw na ito. Sila po ang mga kinatawan ng mga pamilyang natulungan natin na makamit ang pangarap na panatag sa lupang tinitirahan at bagong pag-asa sa bagong tahanan. Naway alagaan ninyo ang inyong mga bahay at punan nito ng maraming magagandang alala kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Ang mga tagumpay na ito ay bahagi ng ating masinsinang pagpapatupad ng programa ng pabahay.
Mula Hulyo ng 2022 hanggang Enero ng 2026, tayo ay nagkagawa at nakapag-finance na higit 423,000 housing unit. Malayo na ang ating narating. Ngunit patuloy pa rin tayong nagsisikap upang maabot ang ating target na bahay sa mga susunod pa na taon. Sa kasabay ng pagpapabilis ng konstruksyon ng mga ito, pinalalakas din natin ang mga mekanismo upang mas maging magaang ang pagkuha ng tahanan. Dahil sa mga reforma sa Pag-ibig Fund na ibaba ang interes sa mga housing loan, mas dumami ang ating mga kababayan na nakikinabang sa mga programang ito. Sa tulong naman ng subsidy mula sa pamahalaan, mas maraming pamilya na ang may pagkakataon magkaroon ng sariling buhay. At hindi po kami titigil dito. Ang pagbisita natin sa precast plant na ito ay isang hakbang patungo sa pagbuo ng mga tahanan sa ating bansa gamit ang makabagong teknolohiya. Dito po ay atin natunghayan ang isang napakahalagang proseso kung paano mas mapabilis ang produksyon ng mga housing unit. At layunin natin na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng bahay na ligtas, na disente at abot kaya. Gagawin po namin ang lahat ng aming kakayahan upang hindi lamang itong plantang itong nakikita ninyo ngayon, kung hindi madagdagan pa at maparami pa upang mapabilis ang konstruksyon at maparami ang aming maibibigay na tahanan. Kaya akmang-akma ang tema ng anibersaryo ng DSUD ngayong taon, 7 years of continuing service, celebrating our people and partners in building homes, building communities, and bringing happiness. Sa bagong Pilipinas, malinaw na walang pamilya ang dapat mapag-iwanan sa ating pag-unlad. Kaya patuloy na magtutulungan ang pamahalaan at pribadong sektor upang pabilisin ang produksyon, ayusin ang proseso at palawakin ang saklaw ng ating mga programa, lalo na ang Expanded 4PH program. Bagaman lumipas na po ang Valentine's Day, ang pag-ibig po natin sa serbisyo ay hindi magtatapos. Habang may Pilipinong nangangarap ng sariling tahanan, patuloy nakikilos ang pamahalaan upang suportahan ang pangarap na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang DSUD! Happy birthday ang DSUD! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming salamat pong muli sa inyong pagbibigay inspirasyon, mahal naming Pangulo, President Ferdinand R. Marcos Jr. Are we ready? All right, let's take this photo in 3, 2, 1, smile! Maraming salamat po sa ating lahat at syempre sa ating mahal na Pangulo. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, maraming salamat po Pangulong Marcos. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.